Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at higit po sa ating Panginoon. Tayo po ba ay handa na po na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. Amen. So palakpakan po natin ang Panginoon. At ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa unang Pedro, chapter 5, verses 8 to 11 po. Sinasabi po rito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amin. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy kami nagpapasalamat o Diyos sa umagang ito na muli. Patuloy mo kaming idinako sa iyong bahay-sambahan upang kami ay magpasalamat, Panginoon, at mamahinga sa iyong presensya at makikinig at mag-aral po ng iyong mga banal na salita. Patuloy niyo pong pagpalain lugad ng iyong mga salita na aming pagsasaluhan sa umagang ito. At salamat sa Holy Spirit mo na siya pong manguna sa amin sa oras nito, sa lugar nito, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa masaganang kapahayagan, wisdom, and knowledge, O God, na dadaloy, Panginoon, sa abang mong lingkod na gagamitin mo po na maging daluyan ng iyong mga kapahayagan sa oras na ito, aming Ama. At balutin mo po na yung banal na presensya ang lugar na ito at ang kaluban mo lamang ang masunod, Panginoon, sa aming kalagitnaan. In Jesus' mighty name, Amen. So pinamagatan ko po ito na maging handa at magbantay. Pag sinasabi pong maging handa tayo at magbantay, ibig sabihin nun, kailangan magiging alisto po tayo. Hindi po tayo yung parang paatay-atay. Pwede yung salita yun, di ba? Paatay-atay. Yung bang pabaya ka, na hindi ka nagbabantay, na alam mo na ang kaaway ay aatake na sa pamilya mo o sa tahanan mo, ay tutulog-tulog ka pa rin. So pag tayo tutulog-tulog at hindi tayo nagbabantay, ano po ang mangyayari? Mapapasok tayo ng kaaway, maatake tayo ng kaaway at yung ating pamilya ay maaaring sila'y mapahamak maging ang buhay natin. Amen. So ganun din po sa ating buhay espiritual. Kailangan nating magbantay, kailangan nating laging handa upang huwag tayong madaya ng kaaway, huwag tayong malapa ng kaaway sa pagitan po ng mga tukso, mga kasalanan na inilalagay niya sa ating harapan. Kasi sabi nga po rito sa verse 8 ng unang Pedro chapter 5 verse 8, sabi rito, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aliligid na naghahanap ng malalapa. So sino daw po ang ating kaaway? Ang dyablo po ang ating kaaway. Kaya pag may umaaway sa atin, tandaan natin, hindi po yung ating asawa, hindi po yung ating kapitbahay, hindi yung ating mga kapatid sa pananampalataya na kung minsan tayo ay nasasaktan. Dibaga? Tandaan natin na hindi po sila ang ating kaaway. Hindi po laman o dugo ang ating kaaway. Hindi po tao ang ating kaaway. Ang sabi rito, ang pinapaalala dito, pinapalalahanan na tayo na ang ating kaaway ay ang dyablo. Sino po baga ang dyablo? Si Satanas, kampo ng kadiliman. At si Satanas, ang nais niya ay wasakin ang mga tao. Ito ang gawain ni Satanas. Sa John 10:10, di ba ga? Narito siya upang mangwasak, pumatay, mamugsa. At si Satanas ay sinungaling, mandaraya, tuso. Ang lahat ay gagawin niya upang ang mga tao ay hindi nila makamtan o maranasan ang mga pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. Lalong-lalo na po tayo, na tayo ay mga anak ng Diyos, na mayroong itinalaga ang Panginoon sa bawat isa sa atin, na sa oras na nagtagumpay tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon at hindi natin hayaan na tayo ay maatake ng kaaway, meron pong gantimpala ang ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba tayo doon? Kaya sabi rito, ang dyablo ang kaaway ninyo at ano ang ginagawa niya para siyang liyong umuungal. Ano po ba ang leon? Ang leon ay sumisimbolo po siya ng isang hayop
na matapang. Siya nga po ay tinatawag na King of the Jungle. Ang leon po, sapagkat siya po ay matapang. Meron po siyang katangian na hindi po siya natatakot, lalong-lalo na po pag sila po yung mga gutom, kahit buhay nila, ialay nila, kahit sila'y mapahamak, sa oras na sila po ay nagugutom o meron po silang kaaway na harapin. Ganun po katapang ang mga leon. Kaya tinatawag po sila na sila ang hari ng kagubatan, sapagkat sila nga po ay matapang. At hindi po sila basta-basta nagpapatalo. So ganun din po ang demonyo. At siya nga po tuso, sinungaling. Lahat ay pwede po niyang dayain ang bawat isa sa atin. So sa oras na tayo po ay nagkakaroon po ng mga hinanakit, sama ng loob, tampo, hindi pagpatawad, puot, nagkakaroon tayo ng mga maling motibo, pagnanasa, masamang isipan, masamang pananalita. Tandaan natin kapatid, na pag yan ay nasa buhay natin, tayo po ay nalalapa na ng kaaway. Amen? Hindi naman talaga physical, nakakainin tayo eh. Ang pwede niyang bihagin sa atin, ang pwede niyang pinsalain sa atin, yung ating relasyon sa Diyos. Pwede niyang pinsalain sa atin, kontrolin sa atin yung ating mga puso't isipan. Kaya kung tayo ay hindi magbantay, hindi tayo magiging handa, tayo ay maatake ng kaaway, hindi natin alam na tayo pala ay nakukontrol na ng kaaway. Kaya kung meron tayong hindi pagpapatawad, tayo ay gumaganti tayo sa mga taong nakakasakit sa atin, mga taong naninirampuri sa atin, at maging sa ating mga pamilya, lalo na sa ating mga asawa, na yung ating asawa, minsan kaibigan, minsan kababag, minsan kaibigan, minsan kababag. Away bati ang mag-asawa. Dibaga, sino dito ang hindi nag-aaway na mag-asawa? Meron ba? Wala. Ay kasi byuda, walang asawa. Siyempre, kaya wala siyang kaaway. Sa pagdating sa mga anak, ikaw ang umaaway sa mama mo. So pag sa oras na nangyari po yan sa tahanan natin, ibig sabihin nun tayo po ay nabiktima ng kaaway. Amen? So wag nating hayaan na ang kaaway ang nagtatagumpay sa buhay natin. Kaya lagi pong pinapaalala dito ni Pedro na maging handa at maging mapagbantay po tayo. Alam naman natin ang taktika ng kaaway, di ba? Ang gusto ng kaaway, away, kaguluhan. Ang gusto ng kaaway ay tayo pupuksain, tayo ay alisin sa presensya ng Panginoon. Tayo ay agawin sa presensya ng Panginoon. Dahil ayaw niya na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ayaw niyang mag-isa siya sa impyerno. Ay hindi siya papayag. Kaya lahat ginagawa niya, sabi niya parang liyong umuungal. Alam niyo po ba na pag ang leon ay umuungal, ito po ay naririnig hanggang 5 kilometro. Ganun po kalakas ang ungal ng isang leon. 5 kilometro po ang nararating ng kanyang ungal. So naririnig po ito sa buong paligid na nakaikot doon na 5 kilometro po ang layo. So kung ang leon ay kaya niyang gawin ito, mas higit po ang kaaway. Bakit? Sapagkat mas makapangyarihan si Satanas at ang mga kampo niya kaysa sa hayop ng mga leon. Naniniwala po ba tayo doon? Sapagkat siya nga po ay kampo ng kadiliman. Lahat gagawin po niya para tayo ay kanyang masisila o tayo ay kanyang malalapa. Kaya nga po, sabi rito, sa Ephesians chapter 6, verse 12, sabi po rito, 6:12, ang sabi po rito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan at himpapawid. Dibaga? Kasi ang mundo ay pinaghaharian ng espiritual ng kadiliman. Ang mundo po. Kaya nais ng Diyos na tayo ay alisin sa mundo dahil ayaw nga niya na tayo ay mapahamak, ayaw niya mapunta tayo sa impyerno. Ngunit si Satanas, gusto naman niya na tayo ay dalhin, ardipinin ng mundong ito. Ang mundo ay pinaghaharian ng kadiliman. Amen po ba tayo doon? Kaya tingnan natin yung mga anak natin. Pag hindi natin yan, mula pagkabata, hindi natin yan nadala sa Panginoon. Anong mangyayari niyan? Aagawin niya ng mundo at ang mundo ay masama po ang agos ng mundo. So ang kailangan natin habang maliliit pa po, para hindi sila malalapan ng kaaway, hindi sila maaagaw ng mundo, ng masamang agos ng mundo ito, sa masamang barkada, sa mga bisyo, dalhin po natin sila lagi sa gawain ng Panginoon sa araw ng ating pagsamba. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon.
Kaya kailangan lagi tayong maging handa, lagi tayong magbantay. So magpupuyat tayo. Magpupuyat saan? Magpupuyat tayo na kailangan yung ating puso't isipan ay laging puno ng salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, yun yung kapangyarihan natin upang labanan natin ang lahat ng mga pandaraya at mga atake ng kaaway sa ating mga buhay, lalo na sa ating mga puso't isipan. Minsan bibigyan niya tayo ng maramdaman mo na lang na parang nagkaroon tayo ng mga pag-iimbot, mga maling pagnanasa. Dahil alam mo ang salita ng Panginoon, anong gagawin mo? Oops, ito'y hindi galing sa Panginoon, ito'y galing sa kaaway, kaya hindi kita tinatanggap at hindi ako papayag na magtagumpay ka sa buhay ko para ako yung wasakin at sirain. Di ba ga? Minsan nga, kahit tayo may mga asawa, magugulat ka na lang, nagkaroon na tayo ng ibang damdamin sa ibang tao, sa mga may asawa din. Pero dahil handa ka, alam mo ang salita ng Panginoon, itatakwil mo iyon, hindi mo yun pakikinggan. Hindi parang pagkain na nasa harapan mo na napakasarap na pagkain na agad mong sasakmalin, agad mong titikman. Hindi, kundi didistansya ka, lalayo ka at hanggat maaari hindi mo yun titingnan dahil alam mo na yun ay daya ng kaaway. At pag yan ay yung nilapitan at nagdidikit ka doon, minsan di mo alam na tinikman mo na ang kasalanan iyon. Pero dahil handa tayo, lagi tayong aktibo sa gawain ng Panginoon, lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi tayong naliliwanagan ng kanyang mga banal na salita sa ating mga puso't isipan at dahil doon, ang kaaway ay hindi siya makapenetrate sa ating mga buhay upang tayo ay ihulog sa iba't ibang uri ng mga tukso sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Amen. So lagi nating tandaan ang ating kaaway, ang dyablo, hindi po ang ating kapwa-tao. Okay, tuloy tayo. Sabi po rito sa verse 9. Sabi po rito sa verse 9, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. So ano ang gagawin natin? Lalabanan natin siya. So paano natin siya lalabanan? Tandaan natin na hindi natin kayang labanan ang dyablo sa sarili lamang nating lakas at karunungan. Kundi kailangan natin ang salita ng Panginoon, kailangan natin ang Holy Spirit, kailangan natin na isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. At pag ang buhay natin ay sinusuko natin sa Panginoon, doon lang tayo magkaroon ng kapangyarihan upang labanan natin ang lahat ng gawa ng dyablo sa ating mga buhay. Diba? Anong sabi niya sa Santiago chapter 4 verse 7? Pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at siya ay lalayo sa atin. So hindi po sinabi doon na labanan mo ang dyablo at magpasakop ka sa Diyos at siya ay lalayo sa iyo. Di anong unang ating gagawin? Pasakop tayo sa Diyos. Pasakop muna tayo. Pag sinasabing pasakop, ibig sabihin nun, isuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Dahil pag ang buhay natin ay nakasuko sa Panginoon, talagang siya yung nasusunod sa ating buhay sa araw-araw. Hindi tayo gumagawa ng mga maling gawain, na masamang gawain na gawa ng kadiliman. So hindi po natin gagawin ang mga bagay na iyon, yung mga immorality na iyan, yung mga yung mga homosexual na iyan, kung ano naman sa paglalasing, pagsusugal, mga panlalait, paninirampuri, yung mga kung ano-anong mga kasalanan, di ba? Yung mga kahalayan. Pag hindi po natin ginagawa ang mga bagay na yun, ibig sabihin nun, at lumalayo tayo sa mga kasalanan iyon, talaga ang buhay natin ay pinapasakop natin sa Panginoon at ang ating nilalakaran ay at ang kanyang mga utos, ang kanyang mga banal na salita sa araw-araw ng ating mga buhay. At dahil doon tayo po ay naging mapagbantay at nagiging handa tayo dahil ang salita ng Diyos ang patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan at kapangyarihan para malabanan natin ang dyablo. Kaya ang number 1 natin gawin para ang dyablo ay lumayo sa atin at sa ating malalabanan, isuko, ipasakop natin ang ating buhay sa Panginoon. Yung ating sariling katwiran, isuko natin sa Panginoon at hayaan natin ang katwiran ng Diyos ang siya nating magiging katwiran sa bawat oras at sa bawat araw ng ating mga buhay. Kasi kung yun yung maging daan natin, ang kaaway ay hindi po makakaatake sa ating mga buhay. Di ba ga? Mayroon diyang mga kagalit-galit na nangyayari sa loob ng ating tahanan. Hindi mo yun pinapatulan dahil alam mo na ang dyablo ang nasa likuran noon.
At dahil doon, nilalabanan mo ang kaaway, nagpasakop ka sa Panginoon, sa katwiran ng Diyos, at nalalabanan natin ang dyablo. At pag lagi natin ginagawa yun, na laging yung salita ng Diyos ang siya nating pinaninindigan sa lahat ng mga masamang bagay na nangyari sa ating mga buhay, ang dyablo po ay mapapagod po siya at mapapahiya sa mga atake na ginagawa niya sa ating buhay. At dahil doon, nakikita niya na talagang ikaw ay nagpapasakop ng buhay sa Panginoon. Lalayo po siya sa atin, aalis siya sa ating mga buhay. Amen po. Kaya napakahalaga na ang buhay natin ay pinapasakop natin sa Panginoon. Yung ating puso, yung ating isipan, yung ating mata, yung ating mga bibig, yung ating tainga. Kasi diyan tayo unang inaatake ng kaaway, lalong-lalo na sa ating isipan. Laging nariyan ang mga labanan. Ipaga sabihin, tingnan mo, ginawa ng ano mo, ng anak mo, ng asawa mo. Mamaya, unti-unti nagkakaroon ko na ng inis, ng galit hanggang sa mamaya, nagdadakdak na tayo, o di, nalapan na tayo ng kaaway doon. Hindi tayo naging handa. Amen? Kaya alisin po natin ang mga bagay na iyon para ang kaaway ay patuloy nating malabanan at hindi po siya makakapinsala sa bawat isa sa atin. Ang sabi po sa Ephesians chapter 6, balik po tayo sa Ephesians. Ang sabi po rito sa chapter 6 verse 13. Sabi rito, so ano pa yung ating panlaban? O yung kanina, kailangan pasakop natin ang buhay sa Panginoon. 13, sabi rito, kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos, sa gayon makatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayong nakatayo. So lagi nating isuot yung kasuotang pandigma mula sa Diyos para tayo ay makakatagal na makikipaglaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Lalong-lalo na po ngayon, palapit na ng palapit ang kaparusahan ng kaaway, ng demonyo, kay lalo po siyang magdudoble ng kanyang pag-ali-aligid sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na po tayo namang ginagamit ng Panginoon. Kaya pag katulad ng nangyari sa kapatid nating ito, nakalimutan na niyang manalangin, nakatulog siya, anong nangyari? Nabagsakan ka ng kahoy. Sa ulo tumama. Sa ulo mo tumama, kaya ang iyak mo. Yan, nakalimot lang siyang manalangin. Ano nagawa? Naatake siya ng kaaway, nabagsakan ng hindi ka nanalangin ha. O, nung siya'y nagising, nag-iiyak, pagkas umiyak, nanalangin, at pinatulog ulit. Di ba ga? Kaya kailangan yung pananalangin, huwag natin kalimutan kasi isa din po yan sa panlaban natin sa gawa ng kaaway, para ang kaaway hindi makaatake o makapinsala sa ating mga buhay, sa ating tahanan, at sa ating pamilya. Kaya lagi sabi rito sa 13, kaya gamitin natin ang kasuotang pandigma mula sa Diyos, sa gayon makatagal kayo sa pagkipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Pagkatapos ng labanan yan ay matatag pa rin tayong nakakatayo. Kaya anong isuot natin? Yung kasuotang pandigma mula sa Diyos. Ang mga kasuotang pandigma, marami po yan. Unang-unay pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, pag-worship sa Panginoon. Isa po yan sa sandata natin, yung banal na dugo ng Panginoon. Kaya pag tayo nanalangin, Lord, balutin mo ng iyong banal na dugo ang aming tahanan, ang paligid nito, Panginoon. At ito'y proteksyonan ng iyong mga anghel. Nariyan din ang kanyang mga anghel para tayo ingatan at proteksyonan at maging sadaan na ating nilalakaran para hindi tayo madulas at masaktan sa matutulis na bato. Naroon po lagi ang proteksyon ng Panginoon. Isa po yan sa ating panlaban sa lahat ng gawa ng kaaway. So dito po marami pong mga kasuotan na pandigma na mula sa Diyos na pwede nating gamitin para pagsalakay ng kaaway, hindi niya tayo kayang pabagsakin, bagkus matatag pa rin tayong nakakatayo. Ang sabi rito sa verse 14, maging handa kayo ibigis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Saan ibibigis ang katotohanan? Gawin nating sinturon sa ating baywang ang katotohanan. Kaya pag ikaw ay gustong sakmalin ng kaaway, pagsuot sa iyong baywang, pag nasa sa iyo ang katotohanan, hindi po tayo niya kayang pinsalain. Sapagkat suot natin ang sinturon ng katotohanan sa ating baywang. Ano pa? Sabi rito, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Di ba pag suot natin ang baluti ng Panginoon ng kanyang katwiran sa ating dibdib,
Hindi po niya tayo atakihin kung gusto niya tayong atakihin sa parte ng ating dibdib. Kasi bakit? Meron tayong baluti ng kanyang, wait lang po, nalagyan ng pawis ang aking mata. Sana tayo sa dito sa verse 14, isuot sa dibdib ang baluti ng kanyang katwiran. So, pag isuot natin ang baluti ng kanyang katwiran sa ating dibdib, talagang nandoon na yung katwiran niya ang lagi nating pipiliin. Ano man yung mga taktika na ginagawa ng kaaway, manindigan po tayo sa katwiran ng Panginoon at hindi po niya tayo kayang pinsalain. Sa verse 15, ano pa, isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Isuot natin ang kanyang sapatos na handang mangaral sa magandang balita ng kapayapaan. Kaya ito po ang ating panlaban sa lahat ng gawa ng kaaway. Ano pa? Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na ang tabak na ating ginagamit ay ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay, sa gitan ng kanyang banal Espiritu Santo na pinagkaloob niya rin po sa bawat isa sa atin. Kasi pag nasa atin ng Holy Spirit, nasa atin ang salita ng Panginoon, yan po yung kapangyarihan natin upang magbigay sa atin ng karunungan para maunawaan natin kung yung nangyayari sa buhay mo, kung ano yung mga naranasan mo, naririnig mo, napapakinggan mo, napapanood mo, ay galing sa kaaway o hindi. Diba? Kasi meron tayong salita ng Panginoon. Yun yung ginagamit nating tabak at nasa atin ang Holy Spirit. Na ang Holy Spirit ang gawain niya sa atin, siya ang ating dakilang guro, patnubay, tagapag-aliw, counselor, at katulong natin at siya'y makakasama natin hanggang sa wakas ng panahon. Kaya napakahalaga ang salita ng Panginoon at ang Holy Spirit sa ating mga boys, sapagkat ang Holy Spirit ang magtutumpak sa atin, ang nagkukonvict sa atin pag tayo ay merong mga nagawang pagkakamali sa ating mga buhay. Amen? At sabi po rito, at manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Kasi nga po, dito sa pag ituloy natin itong sa verse 9, nasabi rito, nalabanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. So tandaan natin, na bagamat tayo ay na kay Kristo, bagamat tayo ay mananampalataya at ligtas na, makakaranas pa rin po tayo ng mga problema sa buhay, pagsubok sa buhay, mga kahirapan, lalong-lalo na ngayon, ang mahal na ng bigas. Tayo baga ay mura ang bigas pag tayo bumibili. Ay, ako po'y anak ng Diyos. Ako po'y mananampalataya kay Kristo. Ako po ay born again. Isa po ang Kristiyano. Pwede po ba na yung bigas mo ay halagang 20 pesos na lang 1 kilo? Di ba hindi? Kung ano yung naranasan ng mga wala sa Panginoon, bagamat tayo ay anak ng Diyos, minamahal ng Diyos, mararanasan din po natin ang mga kahirapan na nangyayari sa mundong ito. At hindi lamang po tayo, kundi sa lahat ng mga kapatid natin sa buong daigdig, makakaranas din po ng mga kahirapan. Amen. Pero bagamat tayo nakakaranas ng kahirapan, meron naman tayong kagalakan at kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya patuloy tayong nakakatayo at hindi tayo kayang ilugmok ng mga nangyayari sa buong mundo, ng mga trahedya, kalamidad, mga mamahaling bilihin. Meron pa rin po tayong kapayapaan dahil alam natin na may Diyos tayong pinagkakatiwalaan at magpakatatag tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Anuman ang nangyayari sa mundong ito, sapagkat ang Diyos ay tapat sa bawat isa sa atin kung tayo ay tapat na naglilingkod sa Kanya at lumalakad sa Kanyang mga utos. Amen po! Yun po yung panlaban natin sa lahat ng gawa ng kaaway. Sabi pa po rito sa verse 16 ng Efeso chapter 6. Sabi rito, nabasa na pala natin ito, tapos na tayo dito. Okay, so doon na po tayo sa verse 10 na po tayo. Ang sabi rito sa verse 10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan,
katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi sa kanyang walang hanggang kalwalatiang kasama ni Kristo. So ano pong sinasabi sa verse 10? Sa verse 10 po, pagkatapos nating magtiis sa loob ng maikling panahon. Alam niyo po ba, di ba din niyo napapansin, nang sabi ng Panginoon sa ibang talata ng Biblia na sa huling panahon pa, bibilisin niya ang mga araw. Di ba ang bilis-bilis ngayon ng araw, ang bilis-bilis ng oras? Ang isang taon ngayon, dati inip na inip ka na hintayin mo yung Pasko. Inip ka na matapos ang isang taon at magkaroon uli ng panibagong taon. Ngayon, napakabilis. Pakiramdam mo, ang isang taon ngayon ay parang 3 buwan na lang, 1 buwan na lang. Di ba ga? Sobrang bilis po niya. Bakit? Sapagkat paikliin talaga ng Panginoon. Dahil ayon ng Diyos na tayong lahat ay mapapahamak, at tandaan natin na ang 1,000 taon ay ito'y isang araw lamang sa Panginoon, at ang isang araw ay 1,000 taon lamang sa Panginoon. Kaya sabi po nga rito na sa verse 10 na pagkatapos niya magtiis sa loob ng maikling panahon. Kaya ilang taon na tayo ngayon simula nang namatay ang Panginoon? 2,000 mahigit na 2024. Tama? Kaya kumbaga, ito'y katumbas lamang ng 2 araw sa Panginoon, ang 2,000 taon, sapagkat ang 1,000 taon na isang araw lamang ito sa Panginoon. Kaya tayo ay nasa 2,000 taon ng mahigit, ito ay katumbas lamang ng 2 araw sa Panginoon. Amen? Kaya ito ay sabi rito, magtiis tayo sa loob ng maikling panahon. Ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa atin ng lahat ng mga pagpapala sa bawat isa sa atin, katulad ng kagalingan, katatagan, at lakas na loob at pundasyong di matitinag. Pag sinabing pundasyong di matitinag, talagang napakatatag ng ating pundasyon. Hindi na uuga. Bakit? Sapagkat lagi tayong handa. Lagi tayong nagbabantay sa araw-araw ng ating mga buhay upang huwag tayong mahulog sa lahat ng uri ng kasalanan. At tandaan natin na kung nagawa natin ang mga bagay na ito at nagpapatuloy tayo sa Panginoon, na ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon, na naging matalino tayo, na lagi tayong naninindigan sa katwiran ng Panginoon at nilalayuan natin ang lahat ng kasamaan, mayroon pong gantimpala na ibibigay sa atin ang Panginoon. At tandaan natin na magtatagumpay rin po tayo. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nagtagumpay din po siya doon sa cross ng Kalbaryo nung siya'y namatay at muling nabuhay. At sino mang nakikipag-isa sa Kanya, tayo din po ay kasama sa parada ng Kanyang tagumpay. At dahil doon, tayo rin po ay makabahagi tayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian ng Ama kasama ng Kanyang anak na si Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong tutulog-tulog sa ating pananampalataya. Huwag nating hayaan ang ating relasyon sa Diyos, yung ating pananalangin sa araw-araw, yung ating pagbabasa ng Kanyang banal na salita, yung ating pag-worship sa Kanya, huwag po natin itong pabayaan. Dahil pag ginagawa natin ito, ibig sabihin nun tayo po ay nagiging handa at naging mapagbantay po tayo sa ating buhay espiritual, na hindi natin nahayaan na maatake tayo ng kaaway, maging ang ating buong pamilya. Kaya lagi nating ipanalangin ang bawat isa sa atin at ang mga kapatid natin sa pananampalataya, upang maranasan nating makibahagi tayo sa walang hanggang kalwalhatian na ibibigay sa atin ng Ama, na kasama natin doon si Kristo. At ang sabi rito, sa Kanya ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon at magandang umaga po sa ating lahat. Sa Kanya po ang kapurihan.